Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan at tagapakinig, at maligayang pagdating sa ating munting espasyo kung saan ibinabahagi ang libong kwento ng buhay. Naisip niyo ba na pagkatapos ng 10 taon ng pagsasama, 10 taon ng sakripisyo ng walang anumang reklamo, ang tanging matatanggap ng isang asawa ay isang malamig na tawag sa telepono na inuutusan siyang pumunta at bayaran ng isang bill sa party na nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Ang kwentong ito na parang hindi ka paniwala ay nangyari mismo sa akin. Nang araw na yon, pagdating ko sa restaurant, bago pa man ako makahakbang papasok, hinarang ako ng isang waiter at may sinabing isang pangungusap na nagpatigil sa dugo sa aking mga ugat. Malamig akong tumalikod at umalis. Pagkalipas lang ng 30 minuto, halos 100 beses akong tinawagan ng asawa ko. Sumisigaw sa telepono sa gitna ng pagkasindak, "Bakit hindi ka dumating?" Sa sandaling iyon, ngumisi lang ako at sumagot ng isang tanong na kasintalim ng yelo. "Sino to?" Bakit ako hinarang ng waiter? Ano ang sinabi niya na naging dahilan para ang isang asawang tulad ko, na 10 taong nagtiis, ay maging ganito kalamig? At paano babagsak ang maskara ng taksil kong asawa at ng kanyang mapanlinlang na pamilya? Halina, pakinggan ninyo ang aking kwento. Ako ay 35 taong gulang na ngayon, ang edad na sinasabi nilang pinakahinog at pinakaganap para sa isang babae. Ako si Isabella, isang arkitekto, ang nagtatag, at CEO ng isang design and construction firm. Hindi man ito kalakihan, ngunit may pangalan na rin sa industriya. Sa mata ng iba, ang buhay ko ay isang pangarap. Mayroon akong karera, itsura, at isang asawang kaiinggitan ng lahat. Si Paolo. 3 taon ang tanda niya sa akin. Siya ang aking unang ibig, at ang isang lalaking minahal ko ng lubusan. Matangkad siya, guwapo, at napakagaling magsalita. Noong ipinakilala ko siya sa mga kaibigan ko, lahat sila ay humanga. At sinabing napakaswerte ko raw at nakahanap ng isang perpektong lalaki. 10 taon na kaming kasal. 1 dekada, sapat na para maniwala akong kilala ko na ang lalaking katabi ko sa pagtulog. Ngunit nagkamali ako. Ang nakita ko lang pala ay kung ano ang gusto niyang ipakita sa akin. Ang kumpanya ko ay itinayo ko mula sa wala. Sa mga unang araw, napakahirap. Kinailangan kong magtrabaho, araw at gabi. Halos hindi na kumakain o natutulog. May mga pagkakataong gusto ko nang sumuko. Pero laging nariyan si Paolo para palakasin ang loob ko. Hindi siya magaling sa arkitektura, pero alam niya kung paano magsalita ng matatamis. Sabi niya, "Huwag kang mag-alala sa career mo, mahal. Ako na ang bahala sa lahat ng bagay dito sa bahay at sa pamilya." Naniwala ako. Naantig ako hanggang sa maiyak. Akala ko, napakaswerte ko dahil mayroon akong matatag na sandalan. Habang lumalago ang kumpanya at dumarami ang pera, hindi ko kailanmang ipinagdamot kay Paolo o sa pamilya niya ang kahit ano. Ang high-end na condominium unit na tinitirhan namin, ang mamahaling sasakyan na gamit niya, ang mga biyahe namin sa ibang bansa taon, lahat ay galing sa akin. Si Paolo ay may sariling negosyo, pero ang kita niya ay sapat lang para sa kanyang mga personal na gastos. Lagi niyang sinasabi sa akin na ang pera niya ay kailangan niyang gamitin para sa networking at public relations, mga puhunan daw para sa kinabukasan. Nakinig ako at hindi nagduda. Naawa pa nga ako sa kanya dahil sa kanyang pagsisikap. Buwan, kusa akong naglilipat ng malaking halaga sa Hoyt account namin para may magastos siya, para hindi siya mapahiya sa kanyang mga kaibigan at business partners. Ang sakripisyo ko ay hindi lang sa pera. Isinakripisyo ko rin ang aking oras at kalusugan. Kahit gaano ako busy sa kumpanya, pag uwi ko sa bahay, hinuhubad ko ang pagiging CEO at nagiging isang asawa at manugang.
Ang biyenan ko, si Aling Elena, ay isang babaeng maselan at medyo mataray. Ayaw niya sa mga pagkaing banyaga na madalas kong lutuin. Sinasabi niyang hindi ako marunong asikaso ng bahay. Naglereklamo siyang puro trabaho na lang ang alam ko at wala na akong oras para sa asawa ko. Kahit hindi kami magkasama sa iisang bahay, halos tuwing weekend ay pinapapunta niya kami para kumain, na sa totoo lang ay para pagsabihan ako. Hindi ako kailanman sumagot. Kapag sinabi niyang matabang ang sinigang ko, sa susunod ay dadamihan ko ang pampaasin. Kapag pinunan niyang hindi bagay sa edad ko ang damit ko, sa susunod ay pipili ako ng mas konserbatibo at mukhang matanda. Inawa ko ang lahat ng yon para lang sa kapayapaan ng pamilya, para hindi mahirapan si Paolo sa pagitan namin ng nanay niya. Alam niyang nahihirapan ako, pero sa halip na ipagtanggol ako, pinapakalma niya lang ako sa mga pamilyar na salita. Hayaan mo na, mahal. Matanda na si Mama, bago talaga ang ugali. Pagpasensyahan mo na lang. 10 taon. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong narinig ang linyang iyan. Nagtiis ako hanggang sa makalimutan kong dati akong isang babaeng may matatag na paninindigan. Inawa kong anino ang sarili ko, isang walking, at na nagtatrabaho lang para kumita, at tuparin ang lahat ng hiling ng asawa at pamilya niya. Akala ko, ang tahimik kong sakripisyo ay mapapansin, na ang kapalit nito ay respeto at pagmamahal. Hanggang sa dumating ang gabing iyon. Ang gabing pumunit sa peking kurtina ng aming pagsasama. Iyernes noon. Katatapos lang ng isang na-meeting sa isang kliyente na tumagal hanggang alas 8 ng gabi. Pagod na pagod ako. Ang gusto ko lang ay umuwi agad at yumakap kay Paolo para makahanap ng konting kapayapaan. Ngunit paglabas ko ng conference room, tumunog ang telepono ko. Si Paolo. Ngumiti ako at sinagot ito, handa sanang maglambing tungkol sa nakakapagod kong araw. Pero ang boses ni Paolo sa kabilang linya ay malamig at nagmamadali. Kelo Bella? Nasaan ka? Nagulat ako. Katatapos lang ng meeting. Pauwi na. Kumain ka na ba? May gusto kang ipabili. Pinutol niya ako. Ang boses niya ay puno ng utos at walang bahid ng pag-aalala. Kalimutan mo na yan. Pumunta ka ngayon din sa Diver Restaurant sa BGC. Pilisan mo, Diver Restaurant. Isa yon sa pinakamahal at pinaka-eleganteng restaurant sa Maynila. Anong meron, mahal? Bakit? Parang utos yang tono mo. Tanong ko, habang nagsisimulang kabahan. Huwag ka nang magtanong. Pumunta ka na lang. At dalhin mo yung credit card mo, dagdag niya bago ibaba ang tawag. Napatayo ako sa gitna ng tahimik na hallway, hawak pa rin ang telepono. Ano ang nangyayari? Bakit ganoon ang trato niya sa akin? At bakit sa isang napakamahal na restaurant? Pero nanaig ang aalala ko para sa kanya. Baka may problema siya sa isang kliyente. Baka kailangan niya ng tulong ko. Walang aalinlangan. Tumakbo ako pababa sa basement parking, kinuha ang sasakyan, at humarurot sa gabi. Hindi ko alam na ang biyaheng ito ang magdadala sa akin sa bingit ng pinakamasakit na katotohanan. Habang gulo ang isip ko, vibrate ulit ang telepono ko. Mensahe mula kay Paolo, ang total bill ay 2 milyong piso. Pumunta ka na para bayaran. Naghihintay kami. 2 milyong piso. Ang numerong iyon ay parang bombang sumabog sa utak ko. Muntik ko nang matapakan ang silinyador. Anong kasing party ang aabutin ng ganito kalaking halaga? Sino ang mga kliyenteng kasama niya? Libong tanong ang umiikot sa isip ko, pero walang sagot.
Kinagat ko na lang ang labi ko, at binilisan pa ang takbo, habang ang puso ko'y pinaghalong aalala, galit, at isang hindi maipaliwanag na takot. Akot, naharapin ang isang katotohanang hindi ko kailanman pinangahasang isipin. Uminto ang sasakyan ko sa harap ng Maranyang Dive Restaurant. Pero bago pa ako makagawa ng kahit ano, tumawag na naman si Paulo. Ang boses niya ay puno ng pagkainit. Nandito ka na ba? Ang tagal mo. Bayaran mo na agad tapos umuwi ka na. Huwag ka nang pumasok para guluhin kami. Ang mga salitang yon, ang tonong yon, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Bayaran, tapos umuwi. Huwag guluhin. So, ang papel ko lang pala ay tagabayad ng bill. Wala man lang akong karapatang pumasok sa party ng sarili kong asawa. Lahat ng sakit, lahat ng tiniis ko sa loob ng 10 taon ay biglang sumabog. Ngunit sa halip na umiyak, nanlamig ang dugo ko. At isang desisyon ang nabuo sa isip ko. Tapos na ang pag-arte. Kung kayo man ay nakakaramdam din ng kuryosidad at galit tulad ko ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe, o ng notification bell, at share ang video na ito para sabay nating subaybayan kung ano ang sinabi ng waiter na nagpatalikod sa akin at kung paano babagsak ang maskara ng taksil na asawang ito. Pinaandar ko ang sasakyan, palabas ng parking. Ang suot kong designer corporate dress ay amoy pa rin ng mamahaling pabango, pero ang kaluluwa ko ay mas gutay, at mas mura pa sa basahan. Tinapakan ko ang silinyador, at humarurot ang sasakyan sa gabi ng Maynila. Ang syudad ay maningning pa rin, marangya, tulad ng buhay na pinaghirapan kong itayo. Pero bakit sa mga mata ko ngayon, lahat ng ilaw ay tila maputla at walang kabuluhan? 2 milyong piso. Ang numerong iyon ay ulit na sumasayaw sa isip ko, parang isang malupit na grill. Hindi ako nanghihinayang sa pera. Sa loob ng 10 taon, ang perang ginastos ko para kay Paolo, at sa pamilya niya ay marahil mas malaki pa diyan. Ang masakit ay ang kirot na hanggang buto, ang sakit ng pagiging minamaliit, ng pagiging isang kasangkapan lamang. Ang manibela, sa aking mga kamay, ay kasinlamig ng nararamdaman ko. Naalala ko noong unang propose si Paolo. Lumuhod siya sa gitna ng isang romantikong restaurant. Hawak ang isang singsing na may diamante na alam kong ipunan niya ng gusto. Sinabi niya, Bella, wala akong maiaalay sa'yo, kundi ang tapat kong pag-ibig. Payag ka bang bumuo tayo ng kinabukasan? Umiyak ako at tumango ng walang alinlangan. Naniwala ako sa tapat na pag-ibig na iyon. Hindi ko alam na sa sandaling iyon, nagsimula na pala akong pumasok sa isang palabas na maingat na inihanda. Pagkatapos naming ikasal, sinabi ni Paolo na gusto niyang magnegosyo, na patunayan ang kanyang sarili. Sinuportahan ko siya. Inamit ko ang sarili kong ipon, ang perang bigay ng mga magulang ko, para makapagtayo siya ng maliit na kumpanya. Ngunit wala pang 1 taon, nalugi ito. Nanlumo siya. Sinabing wala siyang swerte sa negosyo. Niyakap ko siya. At sinabing, okay lang yan. Ang pera, kikitain ulit. Ang importante, nandito ako para sa'yo. Hindi ako nagreklamo. Lihim ko pang binayaran ang mga utang na iniwan niya. Pagkatapos noon, sinabi niyang ayaw na niyang sumugal. Naghanap siya ng isang matatag na trabaho bilang manager sa kumpanya ng isang kaibigan. Hindi mataas ang sweldo, pero naisip kong mas mabuti na yon. Mula noon, lahat ng pinansyal na pasanin ay napunta sa akin. Ang kumpanya ko ay lalong lumago. Sunod ang malalaking kontrata, at ang kita ko ay tumaas ng gusto. Naibigay ko sa aming pamilya ang isang maranyang buhay. Pinili ko ang kondo na ito. Binilhan ko si Paolo ng mamahaling sasakyan,
para hindi siya maliitin sa trabaho. Siniguro ko ang maginhawang buhay para sa kanyang mga magulang. Buwan, nagpapadala ako ng pera. Tuwing Pasko o may okasyon, hindi nawawala ang mga regalo. Ang kapatid niyang babae na nag-aral sa ibang bansa, ako rin ang gumastos sa lahat. Inawa ko ang lahat ng kusa, walang aalinlangan. Akala ko, bilang asawa, responsibilidad kong suportahan ang pamilya. Akala ko, dahil sa mga sakripisyo ko, mas mamahalin at pahahalagahan ako ni Paolo. Pero nagkamali ako. Unti siyang nanlamig. Tumalang ang mga hapunan namin sa bahay. Lagi siyang umuuwi ng gabi na, lasing, dahil daw may meeting sa mga kliyente. Nawala ang matatamis na salita, ang mga yakap. Napalitan ito ng pagiging irritable. Pinupunan niya ako na puro na lang daw ako trabaho, na hindi na raw ako kaakit, na hindi ko raw alam paano alagaan ang isang asawa. Sinisi ko ang sarili ko. Sinubukan kong magbago. Aral akong magluto ng mga paborito niya. Pumili ako ng mga seksing damit pantulog. Naglaan ako ng mas maraming oras sa bahay. Pero ang tanging natanggap ko ay ang kanyang malamig na pagwawalang bahala. Isang beses, may nakita akong resibo ng alahas sa bulsa ng kanyang coat, isang mamahaling platinum necklace. Nang tanungin ko siya, sinabi niyang regalo raw iyon, para sa asawa ng boss niya. Naniwala ako. Sinabi ko sa sarili ko na huwag maging selosa. Ang totoo, matagal ko na palang niloloko ang sarili ko. Naalala ko noong nagkaroon ng malaking problema ang kumpanya ko, muntik nang mawala ang isang kontratang nagkakahalaga ng daang milyon. Ilang gabi akong hindi natulog. Tumawag ako kay Paolo, nanginginig ang boses, umaasang makarinig ng kahit isang salita ng pag-alo. Pero sinagot niya lang ako ng walang gana. Kaya mo na yan. Hindi ko naman alam yung mga negosyo mo. Busy ako. At ang tunog ng teleponong ibinaba. Noong gabing iyon, isa akong umiyak sa opisina. Nasaan siya noong kailangan ko siya? Ang masasakit na alaala ay bumalik. Bawat isa'y parang patalim na lalong humihiwa sa puso ko. Sobra na ang isinakripisyo ko. Sobra na ang pagtitiis ko. Inawa kong tanga ang sarili ko. At ngayon, itinuturing nilang normal lang ang sakripisyo ko. Ang pera ko ay pera nila, na pwede nilang gamitin para sa mga mararanyang party nang hindi man lang ako tinatanong. At hindi man lang nila ako binigyan ng karapatang dumalo. Uminto ang sasakyan sa isang traffic light. Tumingin ako sa salamin at nakita ang sarili kong mukha, maputla, namumugto ang mga mata. Mukha, akong kaawa. Isang matagumpay na negosyante sa labas, pero sa loob ng sarili kong tahanan, ako ay isang talunan. Green ang ilaw. Huminga ako ng malalim at pinunasan ng mga luha. Hindi ako pwedeng magpatalo ng ganito. Pupunta ako doon. Hindi para magbayad, kundi para makita ng malinaw ang tunay na mukha ng lalaking minahal ko. Kailangan kong malaman kung para kanino ang party na nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Lumiko ang sasakyan sa maningning na daan ng BGC. Ang Dairo Restaurant ay nasa harap ko na, Marilag, at Ingrand. Dahan kong minaneho ang sasakyan at naghanap ng isang tagong parking sa kabilang kalsada. Ang puso ko'y kumakabog ng malakas. Hindi ko alam kung ano ang haharapin ko, pero sigurado ako na pagkatapos ng gabing ito, ang buhay ko ay hindi na babalik sa dati. Ang peking palabas ng masayang pagsasama sa loob ng 10 taon ay dapat nang magwakas. At ako, kahit masakit, ang siyang maglalagad ng kurtina. Nakaupo ako sa loob ng kotse, nakatitig sa maranyang salaming pinto ng driver. Sa loob, nagniningning ang mga ilaw,
Maririnig ang mahinang musika at may mga taong naglalakad, nagtatawanan. Mukha silang masaya, isang mundong hiwalay sa kalungkutan at lamig sa loob ng sasakyan ko. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal doon. Bawat segundong lumilipas, nababawasan ang aking aalinlangan at napapalitan ng isang malamig na determinasyon. Kailangan kong pumasok. Kailangan ko ng sagot. Pinatay ko ang makina, uminga ng malalim, at lumabas. Ang malamig na hangin ng gabi ay dumampi sa aking balat. Isinara ko ang aking coat at nagsimulang maglakad ng may tiwala, patungo sa restaurant. Bawat hakbang, pabigat ng pabigat ang nararamdaman ko. Hindi ako takot. Nakakaramdam lang ako ng malawak na kalungkutan, isang matinding pagkadismaya. Pumasok ako sa umiikot na pinto. Sumalubong sa akin ang mainit na hangin at ang amoy ng mamahaling essential oils. Isang receptionist na nakasuot ng modernong Filipiniana ang ngumiti. Good evening, ma'am. May reservation po ba kayo? Hahanapin ko lang ang asawa ko, si Paolo. May party siya rito. Sagot ko, pilit na pinipigilan ang panginginig ng aking boses. Tiningnan ng receptionist ang kanyang tablet. Opo. Si Sir Paolo po ay may private party sa Cross Room sa second floor. Gusto niyo po bang ipaalam ko na nandito na kayo? Wag na. Ako na ang aakyat. Mabilis akong naglakad patungo sa hagdanang gawa sa marmol. Ayokong bigyan siya ng oras para maghanda ng kasinungalingan. Gusto kong mahuli siya sa akto. Habang papalapit ako sa Cross Room, lalong lumilinaw ang musika at tawanan. Hinigpitan ko ang aking kamao. Kaya ko to, bulong ko sa sarili. Nasa dulo ng hallway, ang guide room. Ang malaking pinto nito ay bahagyang nakaawang. Nakikita ko ang mainit na ilaw at naririnig ang ingay mula sa loob. Uminga ako ng malalim, handa nang itulak ang pinto, nang biglang may isang boses sa likod ko. Excuse me, ma'am. Kayo po ba si Maang Isabela? Nagulat akong lumingon. Isang batang waiter na nakaputing uniporme, may inosenteng mukha, ngunit may aalala sa kanyang mga mata, ang nakatingin sa akin. Ako nga. Akit. Atubili ang waiter at bumulong, na parang takot na may makarinig. Pinagbilinan po kasi ako ni Sir Paolo. Kung may darating daw na babaeng nagnyangalang Isabela, black suit at nagmamaneho ng puting Audi, harangin ko raw po sa labas. Bawat salita niya ay parang karayom na tumutusok sa puso ko. Plinano niya ang lahat. Ang kahihiyan ay bumara sa aking lalamunan. Ano pa ang sinabi niya sa'yo? Yumuko ang waiter, hindi makatingin sa akin. May awa sa kanyang mga mata. Sabi po niya, importante raw po ang party na to, puro bigating bisita. Hindi raw po pwedeng pumasok ang pamilya. Pinapasabi niya po na dahil dumating na raw po ang sponsor, pakibayaran na lang daw po ang bill sa baba. Pagkatapos, umuwi na raw po kayo at wag na siyang hintayin. Sponsor. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ko, malamig at malupit. Sa mata niya, hindi ako asawa. Isa lang akong sponsor. Isang na pwedeng kunan ng pera, anumang oras, pero hindi pwedeng dumalo, hindi pwedeng manggulo. Nanghina ako, at napasandal sa pader. Hindi na ako nakakaramdam ng sakit. Ang sobrang sakit ay naging isang malaking kawalan. Tumingin ako sa batang waiter. Hindi ako galit sa kanya. Naahawa ako sa sarili ko. Anong klaseng tao ang minahal ko? Para kanino ako nagsakripisyo? Tumawa ako, isang tuyo, at mapait na tawa. Nagulat ang waiter.
Salamat, sabi ko sa kanya, sa isang boses na kalmado. Nagawa mo ng maayos ang trabaho mo. Pakisabi sa kliyente mo, narinig na ng sponsor ang mensahe, at gagawin ko ang pinapagawa niya. Pagkasabi noon, tumalikod ako at naglakad palayo. Hindi ako lumingon. Wala na akong pakialam kung sino ang nasa loob. Wala na akong pakialam kung sino ang kasama niya. Dahil na yung gabi, sa pamamagitan ng kanyang kalupitan at katangahan, siya mismo ang pumutol sa huling hibla na uugnay sa aming dalawa. Umaba ako ng hagdan, matatag ang bawat hakbang. Hindi na ako ang mahinang si Isabela ng nakaraang 10 taon. Ngayong gabi, isang bagong Isabela ang isinilang mula sa abo ng kataksilan. Hindi ako magbabayad. Hindi ako uuwi. At sisiguraduhin kong magbabayad siya ng mahal para sa salitang sponsor. Kung naranasan nyo na ring maramdaman na parang pinipiga ang puso ninyo dahil sa kataksilan, iwan po kayo ng komento para palakasin ang loob ko. Bawat komento ninyo ay magiging lakas para sa akin upang ipaglaban ang aking karangalan. Paglabas ko ng Dairo Restaurant, ang lamig ng gabi ay dumampi sa aking mukha, ngunit hindi nito mapapantayan ng lamig sa loob ng aking puso. Hindi ako bumalik sa parking. Naglakad ako nang walang direksyon sa maliming na bangketa ng bibig. Kailangan kong ayusin ang nagkawatak. Watak kong damdamin. Sponsor. Ang salitang iyon ay mas masakit pa sa anumang saksak. 10 taon ng pagsasama, 10 taon ng aalaga at sakripisyo, at sa huli, iyon lang pala ang halaga ko sa kanya. Tumunog ang telepono sa aking bag. Sa screen, nakasulat ang mahal ko. Tinitigan ko ito, at isang pandidiri ang umakyat sa lalamunan ko. Mahal ko. Nakakatawa. Pinatay ko ang tawag. Ngunit ilang segundo lang, tumunog ulit ito. This time, I turned off my phone. Ayoko, nang marinig ang boses niya. Naglakad. Lakad ako sa mga pamilyar na kalye, sa mga lugar na may alaala kami. Ang maliit na coffee shop, kung saan una niyang hinawakan ang kamay ko. Ang park, kung saan siya nag-propose. Lahat ay nandoon pa rin, pero ang lalaki sa mga alaalang iyon ay patay na. Hindi ko alam kung gaano ako katagal naglakad, hanggang sa mapagod ang mga binti ko. Umupo ako sa isang bench sa tabi ng ilog. Ang hangin ay malamig at sariwa. Ang ilog ay tahimik na dumadaloy, tulad ng buhay ko na akala ko'y payapa, ngunit sa ilalim pala ay may mga mapanganib na agos. Pinuksan ko ulit ang aking telepono. Umuhos ang mga text at message calls. 37 message calls mula kay Paolo. Siguradong naiinit na siya. Sa messenger, nabayaran mo na ba? Bakit hindi ka sumasagot? Nasaan ka na? Huwag kang gumawa ng eksena ha. Eksena. Ano ang tingin niya sa akin? Isang batang nagtatantrums. Ang galit ay muling sumiklab sa akin, ngunit sa pagkakataong ito, binigyan ako nito ng lakas. Hindi ako sumagot. Pinuksan ko ang aking contacts at hinanap ang isang numero na alam kong hindi ako pababayaan. Mama. Sinagot niya ito kaagad, na para bang lagi siyang naghihintay. Bella, anak. Kumusta ka? Ang boses ni Mama ay mainit at puno ng pag-aalala. Mama, iyon lang ang nasabi ko bago ako humagulgol. Ang mga luhang pinigilan ko kanina ay bumuhos na. Umiyak ako para sa katangahan ko, para sa 10 taon ng kabataan na nasayang, para sa tiwalang tinapakan. Sige lang, anak. Iiyak mo lang. Nasaan ka? Susunduin kita. Hindi siya nagtanong, hindi nanisi. Pagmamahal lang. Sinabi ko sa kanya kung nasaan ako. Hintayin mo ako diyan. Habang naghihintay,
Muling tumunog ang telepono ko. Si Paolo. Walang tigil. Ang bilang ng missed calls ay umakyat sa 50, 60, 80. Natataranta na siya. Siguro, tapos na ang party at kaharap na niya ang 2 milyong pisong bill na walang sponsor. Ang kanyang pagkataranta ay nagbigay sa akin ng isang kakaibang kasiyahan. Iyon ang kabayaran sa kanyang kalupitan. Uminto ang sasakyan ni Mama. Pinunasan ko ang aking mga luha at sumakay. Tahimik lang siyang nagmaneho papunta sa bahay niya sa Alabang. Pagdating namin, binigyan niya ako ng isang basong maligangam na tubig. Ikuwento mo sa akin. Ikinuwento ko ang lahat. Ang tawag ni Paolo, ang pagpunta ko sa restaurant, ang sinabi ng waiter. Si Mama ay tahimik na nakinig, paminsan, minsan ay pinupunasan ng mga luha ko. Nang matapos ako, niyakap niya ako. Kawawang anak ko. Ang yakap ni Mama, ang init nito, ang nagpagaan ng loob ko. Ano nang plano mo ngayon? Tanong niya. Hindi ko po alam, Ma. Pagod na po ako. Kung ganoon, magpahinga ka muna. Ako na ang bahala sa iba. Ngunit may isang bagay kang kailangang gawin ngayon. Tumingin siya sa telepono ko, na ngayon ay halos sasabog na sa kaka-ring. Call number 90 at 90. Sagutin mo, pero huwag kang magsasalita. Hayaan mo siyang maunang magsalita. Alinlangan ako, ngunit sinunod ko siya. Huminga ako ng malalim, pinindot ang answer button, at inilagay sa speakerphone. Hello, Isabela, nababaliw ka na ba? Nasaan ka? Sigaw ni Paolo, puno ng galit at pagkataranta. Alam mo ba kung anong oras na? Tapos na ang party. Ang bill, 2 milyon. Sabi mo babayaran mo tapos nawala ka. Gusto mo ba akong mapahiya sa lahat ng tao? Alam mo ba kung sino ang mga kasama ko kanina? Mga pinaka-importanteng kliyente ko. Sinira mo ang lahat. Bakit hindi ka dumating? Isang mahabang litanya. Hinayaan ko siyang sumigaw. Ilabas ang lahat ng kanyang galit at tunay na kulay. Si Mama sa tabi ko ay tumango. Senyales na ako na. Nang halos mamaos na siya sa kasisigaw, mahinahon akong nagsalita. Ang boses ko ay hindi na nanginginig. Ito ay kalmado at malamig na kahit ako ay nagulat. Nagtanong lang ako ng isang bagay, excuse me, sino po sila? Biglang tumahimik ang kabilang linya. Ang katahimikan ay mabigat. Narinig ko ang kanyang paghinga. Hindi niya siguro inakala na ang asawa niyang laging sunuran ay makapagsasabi ng ganoong bagay. Ang paghihiganti ko sa ilalim ng direksyon ni Mama ay opisyal nang nagsimula sa isang tanong na kasintalim ng patalim. At alam ko, ito ay simula pa lamang. Ang katahimikan sa kabilang linya ay tumagal ng halos kalahating minuto. Imagine ko ang mukha ni Paolo, mula sa galit, naging pagtataka, hanggang sa lubos na pagkalito. Siguro sinusubukan niyang iproseso ang tanong ko. Pela, anong sinasabi mo? Sa wakas ay nauutal niyang sabi, wala na ang pagiging arogante, napalitan ng pagkalito. Tinanong ko kung sino ka. Ulit ko, nananatiling malamig at malayo. Hindi pamilyar ang numerong ito. Hindi ko matandaan na may kakilala akong Paolo. Wrong number ka. At ibinaba ko ang tawag. Agad kong blynock ang numero niya. Mula ngayon, ako na ang magdedesisyon kung paano kami mag-uusap. Inilapag ko ang telepono at nakaramdam ako ng kakaibang ginhawa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, nakatanggi ako. Magaling anak, sabi ni Mama,
May paghanga sa kanyang mga mata. Natuto ka na ring ipagtanggol ang sarili mo. Pero mama, hindi magiging simple ang lahat. Sabi ko, bumabalik ang kaba. Hindi siya papayag. At ang pamilya niya, susugurin nila ako. Alam ko, kalmadong sagot ni mama. At yan mismo ang hinihintay ko. Habang iingay sila, lalong lalabas ang tunay nilang kulay. Umigop siya ng Bella, anak, alam mo ba kung bakit sa simula pa lang, hindi ko na gusto yang si Paolo at ang pamilya niya? Umiling ako. Palaging formal, si mama sa kanila. Hindi ko siya narinig na nagreklamo. Hindi ako nagsasalita noon dahil iginagalang ko ang desisyon mo, pagsisimula niya. Pero ang kutob ko bilang isang ina, bilang isang babaeng may karanasan, ay nagsasabing hindi sila mabubuting tao. Napansin mo ba, ang biyenan mong si Elena, tuwing magkikita kami, hindi niya ako kinukumusta. Ang laging tanong niya ay tungkol sa kumpanya mo, sa mga proyekto mo, sa kita mo, ang mga mata niya kapag pera, na ang uusapan, kumikinang sa kasakiman. Natigilan ako. Totoo nga. Ang mga usapan nila ay laging tungkol sa negosyo ko. Akala ko noon, interesado lang siya. At ang biyenan mong lalaki, patuloy ni mama. Mukha siyang tahimik, pero iyon ang pinakadelikadong class. Naaalala mo noong binilhan mo sila ng kondo? Tinutulan ko iyon. Sabi ko, bata pa kayo, dapat sa negosyo na pupunta ang pera. Pero si Paolo, at ang tatay niya, kinumbinsi ka na yun daw ang tamang gawin bilang isang anak. Pero alam mo ba, pagkatapos noon, isinangla ng biyenan mong lalaki ang titulo ng kondo para kumuha ng pera, para sa negosyo ng isa pa nilang anak. Paano? Paano niyo po nalaman? Gulat kong tanong. May mga paraan ako, buntong, hininga ni mama. Ako, ang tumubos ng titulong iyon. Hindi ko sinabi sa'yo dahil ayokong isip ka pa. Umasa akong titigil na sila. Pero nagkamali ako. Ang kasakiman ng tao ay walang hangganan. Bawat salita ni mama ay isang nakakagimbal na katotohanan. Sa likod ng dissenting anyo ng pamilya ni Paolo ay mga maduduming plano pala. At panghuli, ang asawa mo, si Paolo, naging malamig ang boses ni mama. Siya ang pinakamagaling sa kanila. Hindi siya direktang humihingi sa iyo. Palagi siyang aating isang mapagmahal na asawa na walang pakialam sa material na bagay. Pero napansin mo ba? Lahat ng malalaking gastos, lahat ng mahahalagang ariyan, kusa mong ibinibigay sa kanya dahil sa mga pahiwatig niya. Alam niyang mahal mo siya, na nagtitiwala ka sa kanya, kaya ginamit niya ang ibig at tiwala mo para manipulahin ka. Isa siyang lobo na nagbabalat kayong tupa, Bella. Muli akong napaiyak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa galit. Galit sa sarili kong katangahan. 10 taon akong nabuhay kasama ng isang pamilya ng mga lobo nang hindi namamalayan. Ano po ang gagawin ko ngayon, Mama? Anong ko, puno ng desperasyon. Gusto ko na lang divorce. Siguradong divorce kayo, matatag na sabi ni Mama. Pero hindi ngayon. At hindi sa madaling paraan. Sobrang dami na nilang kinuha sa'yo. Ngayon, panahon ng bawiin mo ang lahat, kasama ang interes. Tumingin siya sa akin, matalas ang mga mata. Mula ngayon, susundin mo ang plano ko. Kailangan mong maging isang mas magaling na artista kaysa sa kanila. Sinimulan ni Mama na ilatag ang bawat hakbang. Isang plano na matapang at walang awa. Una, bukas ng umaga, babalik ka sa bahay na yon, sabi niya. Pabalik po. Akit? Kailangan mong bumalik. Hindi bilang isang nagwagi, kundi bilang isang nagsisising asawa. Kailangan mong umiyak.
Magmukhang miserable. Sabihin mo kay Paulo na nadala ka lang ng galit, na nagkamali ka. Kailangan mong paniwalain sila na ikaw pa rin ang maamong tupa na madaling utuin. Kailangan mong pakalmahin sila para maipagpatuloy nila ang kanilang palabas. Bakit po kailangan gawin yon? Dahil kapag kampante na sila, doon sila magkakamali. Kailangan ko ng mas matibay na ebidensya. At kapag kumilos na tayo, wala na silang kawala. Naintindihan mo? Pagkatapos mong makuha ulit ang tiwala nila, sisimulan mo ang ikalawang hakbang, patuloy ni Mama. Magpapanggap kang isang asawang sinusubukang iligtas ang pagsasama ninyo, habang inilalatag ni Mama ang plano, isang malamig na kuryente ang gumapang sa aking likuran. Ito ay walang awa, pero perpekto. Tumingin ako kay Mama. Ang babaeng palagi kong iginagalang, ngayon ay hinahangaan ko ng may kaunting takot. Hindi siya isang ordinaryong ina. Isa siyang strategist, isang reyna sa sarili niyang chessboard. Kaya ko po ba? Nanginginig kong, anong? Hinigpitan ni Mama ang hawak sa aking kamay. Kaya mo, anak kita. Tandaan mo, ang luha ng babae ay para lang sa kaligayahan. Para sa mga taksil, kailangan nating gamitin ang ating isip at lamig. Panahon nang itago mo ang iyong marupok na puso at isuot ang iyong baluting bakal, anak. Nang gabing iyon, natulog ako sa dati kong kuwarto sa bahay ni Mama. Hindi na ako umiyak. Ang sakit ay nandoon pa rin, pero naging isang uri ng enerhiya. Bukas, isang bagong palabas ang magsisimula. At sa pagkakataong ito, hindi ako ang biktima. Ako ang direktor. Paggising ko kinaumagahan, iba na ang pakiramdam ko. Wala na ang pagkalito at desperasyon. Napalitan ito ng isang malamig na kalma. Tumingin ako sa salamin. Namumugto ang mga mata, maputla ang mukha. Perpekto. Ito ang itsurang kailangan ko para sa pag-arte ngayon. Hindi ako nag-makeup. Nagsuot lang ako ng isang simpleng lumang pambahay na damit. Hindi ko sinuklay ang buhok ko. Mukha, akong isang bigong babae. Tiningnan ako ni Mama at tumango. Magaling! Tandaan mo ang mga sinabi ko. Galingan mo ang pag-arte, pero huwag mong kalimutang mag-obserba. Uminga ako ng malalim at nagmaneho pabalik sa tahanan namin. Ang kondo ay tahimik. Marahil ay hindi umuwi si Paulo o maaga siyang umalis. Mas mabuti. Pagbukas ko ng pinto, isang magulong tanawin ang sumalubong sa akin. Ang bote ng alak sa sahig, isang punong ashtray. Mukhang nandito siya, uminom isa, nagwala. Inihintay niya ako. Hindi ako naglinis. Umupo ako sa sofa, sa isang sulok, at nagsimulang umiyak. Sa pagkakataong ito, hindi ko kailangang umate. Ang mga luha ay kusa na lang tumulo. Halos tanghali na nang marinig ko ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Paulo. Mas miserable pa ang itsura niya kaysa sa akin. Hindi ahit, gusot ang damit, namumula ang mata. Nang makita niya akong umiiyak, natigilan siya. Bakit ka pa bumalik dito? Sabi niya, pero wala na ang tapang sa kanyang boses. Dito na ako aarte. Tumingin ako sa kanya. Ang mga mata ko'y puno ng luha. Hindi ako nagsalita, iumuko lang ulit at lalong humagulgol. Mukhang gumana. Pumuntong, hininga siya, at umupo sa tapat ko. Ama na yan. Magsalita ka. Saan ka galing kagabi? Bakit mo ginawa yon? Pasensya. Pasensya ka na, Paulo. Ikbi ko. Pasensya. Sigaw niya.
Akala mo sapat na yon? Inawa mo akong katatawanan. Alam ko mali ako. Patuloy kong iyak. Kagabi, nataranta ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Nagmaneho lang ako nang walang direksyon. Hindi ko sinasadya, nabigla lang ako. 2 milyon. Natakot ako. Sinadya kong idiin ang takot ko sa pera para isipin niyang isa lang akong mahinang babae, hindi isang taong insulto. Nanahimik si Paolo. Pinagmamasdan ako. Alam kong hinahanapan niya ako ng butas. Kung natakot ka, bakit hindi mo sinagot ang tawag ko? Bakit ka nagtanong ng ganoon? Sabi niya, medyo lumambot na ang boses. Kasi nagalit ako. Sagot ko, may halong pagtatampo at awa sa sarili. Nagalit ako, kasi hindi mo sinabi sa akin. Nagalit ako, kasi pinagbabayad mo ako ng ganon kalaking halaga. Babae lang ako, Paolo. Nagkakamali rin. Patawarin mo na ako, please. Hindi pa rin siya nagsalita, pero nakita kong nabawasan na ang pagdududa sa kanyang mga mata. Nagsisimula na siyang maniwala. Paano na yung bill? Tanong niya. Sa wakas. Hindi ko pa nababayaran, yumuko ako. Wala akong sapat na pera sa card. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ano? Napasigaw siya. Sinasabunutan ng sarili. Patay ako nito. Tiningnan ko siya. Aalok ng solusyon. Paano kung pumunta tayo doon ngayon? Humingi tayo ng tawad. Tapos uuwi ako para kunin ang pasdo ko para bayaran. Ito ang huling patibong. Ipinapakita ko sa kanya na may pakinabang pa ako, na may pera pa ako, at higit sa lahat, sunuran pa rin ako sa kanya. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Paolo. Kumagat siya. Tumayo siya. Hinila ko. At niyakap. Sige na, ama na. Kasalanan ko rin naman. Huwag ka nang umiyak. Pinunasan niya ang mga luha ko. Magpahinga ka na. Ako na ang bahala sa bill. Kakausapin ko sila. Tumango ako. Isinubsob ang mukha ko sa dibdib niya. Nagpapakitang nagpapasalamat. Pero sa loob ko, isang lamig ang aking naramdaman. Naging matagumpay ang palabas. Naniwala siyang bumalik na ako sa kontrol niya. Hindi niya alam. Siya ang unting pumapasok sa bitag na inihanda namin ni Mama. Sa mga sumunod na araw, bumalik si Paolo sa pagiging perpektong asawa. Inalagaan niya ako. Nagsalita ng matatamis. Ikinuwento niya kung paano niya naayos ang problema sa restaurant. Siyempre, kasinungalingan lang iyon. Lihim lang binayaran ni Mama ang bill. Pero nagpanggap akong naniwala, umanga sa galing niya. Umalik ako sa pagiging maamong tupa. At ang lobo, dahil sa sobrang tiwala sa sarili, ay nagsimula ng iwan ng mga bakas na hindi niya namamalayan. Naiisip niyo ba na mayroong isang lalaking ganito kasinungaling at isang napakadetalyadong palabas? Kung kayo man ay nagagalit din sa tunay na kulay ng asawang ito, share po ang video na ito. Ipakalat natin ang kwento para maging babala sa ibang kababaihan. Huwag hayaang bulagin ng ibig ang ating isipan. Matapos kong mapakalma si Paolo, sinimulan ko na ang susunod na hakbang sa plano ni Mama. Sa labas, ako ay isang asawang nanlulumo. Pero sa loob ng aming kondo, nagtatag ako ng isang lihim na command center. Kinontak ko si Mang Cesar, isang private investigator na inirekomenda ni Mama. Naiintindihan ko, sabi ni Mang Cesar matapos kong ikuwento ang lahat. Marami na akong nakilalang ganyang klaseng lalaki. Masyado silang tiwala sa sarili nilang galing sa arte at minamaliit ang mga babae. Iyan ang kanilang kahinaan.
Ang unang misyon ko para sa kanya, alamin ang katotohanan tungkol sa 2 milyong pisong party. Sino ang mga importanteng kliyente na sinasabi ni Paolo? 3 araw lang, bumalik si Mang Cesar na may dalang isang makapal na folder. Keto na ang lahat ng nalaman ko. Pero maghanda ka. Ang katotohanan ay mas malupit pa sa inaakala mo. Nanginginig kong binuksan ang folder. Ang unang pahina ay ang listahan ng mga bisita. Walang ni isang pangalan ng kliyente ni Paolo. Puro mga pangalan ng mga socialite, modelo, at kilalang party, goal sa Maynila. At pagkatapos, isang pangalan ng bold sa itaas, birthday celebrant, Katrina. Katrina. Narinig ko na ang pangalang iyan. Sabi ni Paolo, anak daw siya ng presidente ng isang malaking real estate company na sinusubukan niyang maging kliyente. Isang batang may potensyal daw. Pinuklat ko ang susunod na pahina, ang detalyadong resibo. Nanlaki ang mata ko. 12 ng bote ng pinakamamahaling alak. Mga pagkain na inangkat pa mula sa ibang bansa. At pagkatapos, nakita ko ang isang item na nagpakulo sa dugo ko. Birthday gift forms, Katrina, Hermes Birkin bag, limited edition, 250,000 piso. 0, birthday. Hindi ito isang business meeting. Isa itong birthday party para sa ibang babae. At ginamit ng asawa ko ang 2 milyong piso, perang alam niyang ako ang magbabayad, para organisa ng isang maranyang party at bumili ng napakamahal na regalo para lang makuha ang loob niya. Naintindihan ko na ang lahat. Ang importanteng kliyente ay siya. Ang relasyong binubuo niya ay hindi tungkol sa trabaho. Isa itong malinaw na kataksilan. Niloko niya ako. Inawa niya akong tanga na nagbabayad para sa panliligaw ng asawa ko sa kanyang kabit. Sa folder, may mga litrato pa. Si Paolo, nakatayo sa tabi ni Katrina, mukhang bagay na bagay sila. Siya ang naghiwa ng birthday cake, kasama niya. Siya ang abot ng Hermes bag. May mga malalambing na kilos at tingin na matagal ko nang hindi natatanggap mula sa kanya. Hindi na ako umiyak. Manhid na ang puso ko. Isang matinding pandidiri ang naramdaman ko. Hindi simpleng babae yang si Katrina, sabi ni Mang Cesar. Ayon sa investigasyon ko, isa siyang professional hunter. Ang target niya ay mga mayayamang lalaki. At mukhang ang asawa mo, o mas tamang sabihin, ang yaman mo, ang napuntirya niya. Para akong binagsakan ng langit at lupa. Hindi lang ako pinagtaksilan ni Paolo dahil sa pag-ibig. Kinigipit din siya ng ibang babae. O baka naman, magkasabwat sila para lokohin ako. Mang Cesar, may isa pa po akong ipapagawa. Sabi ko, ang boses ko'y malamig at desidido na. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa relasyon nila. Kailan nagsimula? Ano na ang estado? At importante, ano ang susunod nilang plano? Masusunod. Pagkaalis ni Mang Cesar, naiwan akong mag-isa. Ang katotohanan ay masakit, pero alam kong ito ay simula pa lamang. Tinawagan ko si Mama. Ma, alam ko na po ang katotohanan. At alam ko na rin po ang susunod kong gagawin. Nang gabing iyon, umuwi si Paolo na may dalang regalo, isang maliit na hair clip. Regalo raw, bilang paghingi ng tawad. Tinanggap ko ito at ngumiti. Pero sa loob ko, nandidiri ako. Ang halaga nito ay wala pa sa 1% ng Hermes bag na ibinigay niya sa kabit niya. Masyado niya akong minaliit. Hindi niya alam na mula sa sandaling ito, bawat peking kilos niya ay nire-record ko. Naghihintay sa araw ng pagtutuos. Ang katotohanan tungkol sa birthday party ay isang malaking dagok. Pero, nagsindi rin ito ng apoy sa loob ko. Hindi na bulag na galit, kundi isang malamig na determinasyon. Kailangan kong malaman
kung sino ang kalaban ko. Gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Katrina, sabi ko kay Mang Cesar. Ang nakaraan niya, mga relasyon, pinansyal na sitwasyon, at ang kanyang mga kahinaan. Gusto mong hanapin ang kanyang Achilles heel, sabi niya. Sige, pero kakailanganin ng oras at pera. Hindi problema ang pera. Ang kailangan ko ay katotohanan, sagot ko. Habang naghihintay, ipinagpatuloy ko ang pag-arte. Ipinakita kong lubusan ko nang pinatawad si Paolo. Tumami ang mga palihim niyang tawag at mga test na mabilis niyang binubura. Hindi niya alam, mayroon na akong tracking software sa telepono niya. Bawat tawag, bawat text, bawat lokasyon na pinupuntahan niya ay ipinapadala sa isang account na kami lang ni Mama ang nakakaalam. Isang linggo ang lumipas, tumawag si Mang Cesar. May impormasyon na ako. Sa coffee shop, isa pang mas makapal na folder ang ibinigay niya. Ang tunay na pagkataon ni Katrina ay mas komplikado pa. Katrina Chua, 26, anak ni Don Ricardo Chua, presidente ng Hontiveros Land Corp, nagtapos sa UK. Sa labas, perpektong profile. Ngunit ang mga sumunod na pahina ay nagpakita ng ibang kwento. Ang listahan ng mga naging kasintahan niya ay puro mayayaman, pero walang tumatagal ng 1 taon. At sa bawat hiwalayan, laging may nadadagdag sa arian niya, isang mamahaling kotse, isang kondo. Isa siyang master manipulator, sabi ni Mang Cesar. Ngunit ang pinakabumbang balita ay nasa dulo ng folder. Ang Hontiveros Land Corp ay malapit ng malugi. Mayroon silang bilyong utang. Desperado silang naghahanap ng kapital. At ikaw ang nakita nilang kapital, bulong ko. Eksakto, sabi ni Mang Cesar. Ang plano nila, ahasin ni Katrina ang asawa mo, paghiwalayin kayo, at kunin ang yaman mo. Ang 800 milyong piso na nakuha mo sa pagbenta ng kumpanya mo ang puntirya nila. Lahat ng piraso ay nagtugma. Hindi ito simpleng pangangaliwa. Isa itong organisadong panloloko. Ano ang susunod nilang plano? Tanong ko. Minamadali na nila si Paolo, sabi ni Mang Cesar. Gusto nilang ilipat niya ang 800.0 milyon piso sa isang joint account o isang investment para madali nilang makontrol. Ngumisi ako. Dapat nga silang matakot. Dahil ang bitag na inihanda ko ay mas malaki pa sa inaakala nila. Ngayon, hawak ko na hindi lang ang ebidensya ng kataksilan ni Paolo, kundi pati na rin ang kahinaan ng pamilya ni Katrina. Mang Cesar, sabi ko, gusto kong kontakin mo ang mga dating kasintahan ni Katrina. Sigurado akong matutuwa silang balikan ang nakaraan. At pati na rin ang mga pinagkakautangan ng Hontiveros Land Corp. Ipaalam mo sa kanila na malapit nang magkaroon ng malaking investment ang kumpanya mula sa magiging manugang ni Don Ricardo. Isang misteryosong ngiti ang lumabas sa labi ni Mang Cesar. Naiintindihan ko. Isang bato, maraming ibon. Kanino mo natutunan ang ganitong klase ng diskarte? Sa nanay ko, sagot ko. At sa mga taong nagturo sa akin na mas nakakatakot pa sa demonyo ang puso ng tao. Ngayong hawak ko na ang kanilang mga kahinaan, alam kong oras na para sumalakay. Pero hindi ako nagmamadali. Kailangan kong maghanda ng isang perpektong bitag, isang bitag na kusa silang papasukan. Tinawagan ko si Mama. Ma, oras na para hilahin ang lambat. Ang tanging sagot niya, gawin mo ang dapat gawin. Handa na ang lahat. Ang lahat na sinasabi ni Mama ay isang team ng pinakamagagaling na abogado, isang forensic accountant, at ilang koneksyon sa mundo ng pinansya. Ang unang hakbang, gumawa ng pain na hindi nila matatanggihan. Tumawag ako sa dati kong kaibigan sa kolehiyo, si Anton, na ngayon ay direktor sa isang venture capital fund. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Pela, hindi ka pa rin nagbabago, tawa niya.
Sige, bilang bayad sa utang na loob ko sa iyo noon. Anong klaseng peking proyekto ang gusto mo? Isang luxury resort project sa Palawan, sabi ko. Isang proyekto na may napakalaking potensyal, pero kailangan din ng malaking puhunan. At importante, exclusive lang ito. Madali lang yan, sabi ni Anton. Mayroon kaming ganyang proyekto. Gagawa ako ng isang perpektong peking proposal, kumpleto sa permits at financial analysis. Kahit eksperto, mahihirapang malaman na piki ito. Ang pain ay handa na. Ngayon, kailangan ko ng mas matibay na ebidensya laban kay Paolo. Tinawagan ko, ulit, si Mang Cesar. Kailangan kong makuha ang bank records ni Paolo at ng kumpanya ng pamilya ni Katrina sa nakalipas na 1 taon. Mahirap yan, Bella, sabi ni Mang Cesar. Confidential yan. Alam ko. Pero naniniwala akong may paraan ka. Pabayaran ko, kahit magkano. Pumayag, si Mang Cesar. Habang naghihintay, ipinagpatuloy ko ang pag-alte. Ipinakita kong lubos na akong umaasa kay Paolo. Sinadya kong ipaalam na mayroon akong malaking pera, pero hindi ko alam kung saan ilalagay. Tulad ng inaasahan, nagsimula siyang maging interesado. Nagsimula siyang magyabang tungkol sa mga investment opportunities. Hindi niya alam, bawat salita niya ay maingat kong nire-record. 1 linggo ang lumipas, bumalik si Mang Cesar. Inilapag niya sa mesa ang isang selyadong folder. Lahat ng kailangan mo, nandiyan. Tingnan mo, tapos sunugin mo agad. Pinuksan ko ito. Mga bank statement. Ang puso ko'y kumabog. Ang mga numero ay nagpapakita ng isang komplikadong paraan ng pagnanakaw. Gumamit si Paolo ng mga peking kumpanya para ilipat ang pera mula sa joint account namin, paikot, hanggang sa mapunta ito sa account ng Hotel Roslan Corp. Ang kabuuang halaga na ninakaw niya sa loob ng 1 taon ay hindi lang 3 milyon. Umaabot ito sa halos 25 milyong piso. Matagal na pala niyang ginagawa ito para iligtas ang kumpanya ng pamilya ng kabit niya. Ang katotohanan ito ay mas masakit pa kaysa sa pangangaliwa. Nakipagsabuatan siya sa iba para lokohin at nakawan ng sarili niyang asawa. Hindi na ito simpleng kasong sibil. Ito ay isang krimen. Maingat kong scan ang lahat ng dokumento, isinave sa isang encrypted na USB, at sinunog ang mga orihinal. Ngayon, hawak ko na ang pinakmatalim na espada. Ang espadang ito ay hindi lang tatapos sa aming pagsasama, kundi magpapadala rin kay Paolo at sa mga kasabwat niya sa kulungan. Tumingin ako sa bintana. Umuulan sa Maynila. Alam kong oras na para ihagis ng pain. Ang gutom, na pating, ay siguradong hindi tatanggi sa 100. Kung kayo man ay nanggigigil sa galit dahil sa kasinungalingan ng asawa at ng pamilya ng kanyang kabit, subscribe po kayo ngayon. Ang suporta ninyo ang magbibigay sa akin ng lakas para ipagpatuloy ang laban na ito. Nilinis ng ulan ng Maynila, iwan ng isang sariwang simoy. Ganoon din ang pakiramdam ko. Ngayong gabi, ihahagis ko na ang pain. Naghanda ako ng isang masarap na hapunan. Hindi magarbo, kundi mga paboritong pagkain ni Paolo. Habang kumakain, umate akong aalala sa hinaharap, sa 800.0 milyon piso kong pera, na hindi ko alam kung paano palalagin. Tulad ng inaasahan, kinuha ni Paolo ang pagkakataon. Sinabi ko na sa'yo, Bella. Ang mga babae, magaling lang kumita, pero pagdating sa investment, wala kayo. Kailangan mo ng lalaki, para diyan. Yumuko ako, kunwari nakikinig. Nakakatawa. Siya, na nabubuhay sa pera ko, ang magtuturo sa akin kung paano mag-invest. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin?
Anong ko? Sa totoo lang, may tinitingnan akong isang napakagandang investment. Isang luxury resort sa Palawan. Walang katapusan ang kikitain doon. Ang isda ay nagsimula ng amuyin ang pain. Alaga. Paano ako makakasali diyan? Hindi mo kaya mag-isa, sabi niya. Pero kung kasama mo ako, iba ang usapan. Hinawakan niya ang kamay ko. Mag-asawa tayo, Bella. Kung magtitiwala ka sa akin, ibigay mo sa akin ang perang iyan. Ako ang invest para sa'yo. Pinapangako ko, sa loob ng 1 taon, dudobo o titriple yan. Ang galing niyang umate. Pero ako, pandidiri lang ang nararamdaman ko. Nagkunwari akong iisip. Pero, ang laking pera niyan. Natatakot ako. Bakit ka matatakot? Nandito ako, sabi niya. Wala ka bang tiwala sa akin? Ipinakita ko ang peking proposal na gawa ni Anton. Pagkatapos ng ilang araw, bumalik si Paolo na may dalang isang napakagandang folder, kumpleto sa mga render at plano. Iyon ang peking proposal na ipinadala ko sa kanya sa pamamagitan ni Anton. Nagpanggap akong aaral nito, nagtatanong ng mga simpleng bagay. At pagkatapos, tumingin ako sa kanya. Sige, Paolo. Pumapayag ako. Ibinibigay ko sa iyo ang buong ₱200,000. Nagtitiwala ako sa iyo. Nakita ko ang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Niyakap niya ako. Napakatalino ng desisyon mo, mahal. Pero may isa pa, sabi ko. Hindi ako marunong sa mga papeles. Pwede bang ikaw na ang pumirma sa lahat ng kontrata? Ikaw na ang bahala sa lahat. Ito ang huling patibong. Hindi lang pera ang ibinibigay ko sa kanya, kundi pati nakapangyarihan. Para maniwala siyang isa na akong ganap na tanga sa kanyang mga kamay. Natigilan siya saglit, hindi makapaniwala sa swerte. Tapos, tumawa siya ng malakas. Siyempre, mahal. Ako na ang bahala. Maghintay ka na lang na dalhin ko ang pera sa'yo. Isinubsob ko ang ulo ko sa balikat niya. Isang malamig na ngiti ang nasa aking mga labi. Ang isda ay tuluyan nang kumagat sa pain. Ang bitag ay nakahanda na, naghihintay na lang sa araw na pipirmahan niya ang sarili niyang hatol. Sa mga sumunod na araw, si Paolo ay parang nasa alapaap. Laging masaya. Laging nagyayabang tungkol sa investment niya. Hindi niya alam, bawat ngiti niya ay lalong magpapabigat sa kanyang pagbagsak. Ako naman, at si Mama, ay inihahanda na ang huling akto. Ang mga abogado ni Mama ay gumawa ng isang napakakomplikadong kontrata. Sa labas, isa itong investment authorization. Ngunit sa mga huling pahina, sa maliliit na letra, may isang nakatagong bomba, isang cross, death guarantee clause. Ang ibig sabihin nito, sa pagpirma niya sa kontrata, pumapayag si Paolo na gamitin ang lahat ng kanyang personal na ariyan, para garantiyahan ang isang utang ng isang third party, isang peking kumpanya na may peking utang na isa. 2 bilyong piso. Sa madaling salita, sa pagpirma niya, hindi lang siya makakakuha ng 800.0 milyon piso, kundi aakuin din niya ang isang-isa. 2 bilyong pisong utang nang hindi niya nalalaman. Hindi niya ba mapapansin yan? Anong ni Mama? Huwag kayong mag-alala, Ma, ngiti ko. Ang kasakiman at kayabangan ang magbubulag sa kanya. Masyado niya akong minamaliit. Ang araw ng pagpirma ay itinakda sa opisina ng abogado ni Mama. Si Paolo, suot ang pinakamahal niyang suit, ay pumasok na parang isang hari. Ang abogado, si Ate Reyes, ay ipinaliwanag ang mga pangunahing bahagi ng kontrata. Siyempre, nilaktawan ang nakamamatay na bahagi. Si Paolo ay tango lang ng tango.
Malinaw na po ba ang lahat? Tanong ni Ate Reyes. Oo, malinaw na, sabi ni Paolo. Kinuha ang ballpen at mabilis na pinirmahan ang bawat pahina. Hindi man lang niya binasa ang mga detalye. Nang pirmahan niya ang huling pahina, ang puso ko'y kumabog ng malakas. Ayan, tapos na, sabi niya, nakangiti sa akin. Mula ngayon, maghintay ka na lang ng magandang balita, mahal. Pinirmahan ko rin ang kontrata. Pag alis namin, si Paolo ay masaya. Hindi niya alam, sa likod niya, si Ate Reyes ay may tinawagan na. Hello. Okay na. Simulan na ang plan. Umagsak na ang bitag. Ang isda ay nahuli na. Ang plan ay nagsimula ng gumalaw. Si Paolo, sa gitna ng kanyang pagbubunyi, ay walang malay. Ang peking kumpanya ni Mama, ang Prosperity Financial Group, ay nagsimulang magpadala ng mga demand letter sa bahay namin. Ano to? Anong ni Paolo? Nagpanggap akong nataranta. Sinabing baka nagkamali lang sila. Pero kinuha niya ito at binasa. 1, 2 bilyon. Ella, ano to? Gumawa ako ng kuwento tungkol sa isang lumang utang ng dati kong kumpanya sa mga sindikato. Naniwala siya. Akala niya, isang maliit na problema lang ito na kaya niyang ayusin. Sumunod, nagpakalat kami ng mga negatibong balita tungkol sa real estate market sa Palawan. Nagsimulang kabahan si Paolo, pero pinakalma siya ni Anton. Ang huling atake, inayos ni Mang Cesar ang isang eksena. Habang magkasama si Paolo at Katrina sa isang restaurant, bigla silang sinugod ng mga dati nitong kasintahan at ng mga pinagkakautangan ng pamilya Chua. Ang eksena ay nakuna ng media. Naging isang malaking iskandalo. Si Paolo ay naiipit na sa lahat ng dako. Ang relasyon nila ni Katrina ay nagkalamat. Ang Prosperity Financial Group ay nagpadala ng mga taong mukhang bouncer sa opisina niya. Isang umaga, habang nasa trabaho si Paolo, isang grupo ng mga tao, kasama si Ate Reyes at mga sheriff, ang dumating sa aming penthouse. May dala silang court order para freeze ang lahat ng aning-ari, Arian, bilang bayad sa 2 bilyong utang na ginarantiyahan ni Paolo. Dinikita nila ng size na mga sticker ang lahat. Ang TV, ang sofa, ang sasakyan. Ako naman ay nasa isang sulok, umahagulgol, umaalting kaawa, awang asawa. Nang dumating si Paolo, natigilan siya. Nakita niya ang bahay na puno ng mga sticker. Nakita niya ang mga papeles. Tumingin siya sa pirma niya. At tumingin siya sa akin. Nilinlang mo ako, Bella. Hindi ako sumagot. Nagwala siya, pero wala siyang nagawa. Legal ang lahat. Nang umalis na sila, naiwan kaming dalawa. Napaupo siya sa sahig, walang buhay ang mga mata. Naintindihan na niya. Bakit? Pulong niya. Tanungin mo ang sarili mo, malamig kong sagot. Ano ang ginawa mo sa akin? Natakot siya. Sa unang pagkakataon, natakot siya sa akin. Ang maamong tupa ay naging isang lobo. Ang pagbagsak ni Paolo ay mabilis. Tinakbuhan siya ni Katrina. Sinisi siya ng kanyang pamilya. Naging isang taong walang kaibigan, walang pera, at may bilyong utang. Isang gabi, bumalik ako. Hindi para damayan siya, kundi para tapusin ang lahat. Inilapag ko sa mesa ang divorce papers. Permahan mo, wala akong hihingin sa'yo. Tumawa siya, nang parang baliw. Akala mo, ganun lang kadali,
Sinira mo ang buhay ko. Hindi ako. Sagot ko. Ikaw ang sumira sa sarili mong buhay. Kinuha ko ang USB at ipinarinig sa kanya ang lahat ng recording, ang mga plano nila, ang mga paninira sa akin. Namutla siya. Lahat ng ito, kasama ang ebidensya ng pagnanakaw mo ng 25.0 milyon piso na ipadala na sa National Bureau of Investigation. Ang pagpipilian mo, pumirma ka, at umalis ng walang dala, o lumaban ka, at mabulok sa kulungan. Nanginginig, pinirmahan niya ang mga papel. Teka, sabi niya. 10 taon. Minahal mo ba ako talaga? Tumahimik ako saglit. Minahal ko ang perpektong asawa sa palabas mo, pero tapos na ang palabas. Paalam. Lumabas ako ng pinto, isinasara ang 10 taon ng kasinungalingan. Sa labas, maningning ang Maynila. At sa puso ko, sa wakas, may kapayapaan. Ilang buwan ang lumipas, nahatulan si Paulo at ang kanyang mga kasabwat. Siya ay nakulong ng 15 taon. Ang pamilya Shua ay tuluyan ng nalugi. Ang pamilya ni Paulo ay naghirap. Hindi ako nagdiwang. Nakaramdam lang ako ng ginhawa. Ibinenta ko ang penthouse at nagtayo ng isang foundation, ang Magnolia Foundation, para tulungan ang mga babaeng biktima ng aabuso, tulad ng plano ko. Pumili ako ng isang maliit na bahay sa tabi ng ilog. Muli, akong natutong maging masaya sa mga simpleng bagay. Ang kwento ko ay naging inspirasyon sa marami. Isang hapon, dinalaw ako ni Mama. Anak, mukha ka ng masaya, sabi niya. Opo, Ma. Nahanap ko na po ang tunay na kapayapaan. Aasawa ka pa ba ulit? Tanong niya. Ngumiti ako at umiling. Siguro, hindi na po. Masaya na akong mag-isa. Natutunan ko nang mahalin ang sarili ko. Isang araw, nakatanggap ako ng sulat mula sa kulungan. Galing kay Paolo. Hindi siya humihingi ng tawad. Ikinuwento lang niya ang pagsisisi niya. Sa dulo, isinulat niya, Bella, salamat. Salamat dahil hindi ka sumuko at hinayaan mo akong matuto sa aking pagkakamali. Pinigyan mo ako ng pagkakataong magbago. Maging masaya ka sana. Karapat, dapat ka diyan. Tinupi ko ang sulat. Isang luha ang pumatak sa aking pisngi. Luha ng pagpapatawad. Pinatawad ko na siya at pinatawad ko na rin ang sarili ko. Tumayo ako at lumabas sa hardin. Ang mga bulaklak ng magnolia ay namumukadkad. Uminga ako ng malalim. Napakaganda pa rin ang buhay. At ako, tunay na, ay muling isinilang. Minamahal na mga tagapakinig, ang kwento ni Isabela ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagiging matatag at mapanuri sa pag-ibig. Ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi na sa pagtitiis, kundi sa tapang na tumayo para sa sarili. Ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang pagbagsak ng iyong kaaway, kundi ang pagbuo ng isang mas maganda at masayang buhay para sa iyong sarili. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa kapayapaan ng sarili mong kaluluwa. Ano ang pinakamalaking aral na natutunan ninyo sa kwento ni Isabela? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Kung naantig kayo sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa marami pang makabuluhang kwento. Salamat sa inyong pakikinig.